Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang tila pagbitaw ng konklusyon at espekulasyon ng prosekusyon para patunayan ang alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Hiniling din ng depensa sa impeachment court na pagsabihan ang prosekusyon dahil sa paulit-ulit na paggamit ng mga salitang hindi angkop sa korte. Si Angel Pastor sa report. Sa direct examination ng prosekusyon sa kanilang ikalawang hostile witness na si Lemuel Ortonio, kapansin-pansin ang pagiging kalmado nito at ang kumpiyansa nitong sumagot sa ilang mga tanong ng prosekusyon. Pero para sa defense team, yung ilan sa mga tanong ay walang direktang batayan at nakabatay lamang umano sa pagpapahiwatig, paratang at konklusyon. Sumalang sa witness stand sa ika-18 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. Bago sumailalim sa OVP noong 2022, nagsilbi si Ortonio bilang head ng Human Resource Management Office ng Davao City noong alkalde pa si VP Sara. Kumawak din siya ng iba pang posisyon sa lokal na pamahalaan ng Davao sa ilalim ni VP Sara. Kinumpirma rin ni Ortonio na siya ang nangangasiwa sa pagpapalabas, paggamit at liquidation ng pondo ng OVP. Bago pa man umusad ang direct examination ni Prosecution Counsel Attorney May Divina Gracia, inalmahan ng defense team ang huling iprenisintang offer of testimony na prosekusyon. Tinawag ito ni Attorney Christine Ferrer na merely theories o mga teorya at pang soundbites lang ang mga iprenisintang testimonya ng prosekusyon. Sa kabila nito, sinabi ni Ferrer na isa sa ilalim nila sa cross-examination si Ortonio upang beripikahin o pabuluanan ng mga alegasyon. We note that the 11 items that were mentioned by the prosecution are all conclusions of fact and law, Your Honor. And actually, they are mere speculations and conjectures, Your Honor, not being proven before this honorable court. And they are all theories and, with all due respect, sound bites, Your Honor. Nevertheless, we will cross-examine the witness to verify the allegations or to disprove the allegations of the prosecution. They may be statements of fact or law, counsel, but that's what they seek to prove. Through this witness, hopefully, by declaring him as a hostile witness in due time. Duly noted. Tinanong ni Divina Gracia ang ugnayan ng PNX, UDENA at UDENA Management and Resources Corporation. Ngunit tumutol ang depensa dahil irrelevant umano ito. Dahil dito idineklarang hostile witness ni Presiding Officer Cheese Escudero si Ortonio dahil sa interes nitong taliwas sa respondent at prosekusyon. Again, relevance, Your Honor, to the confidential funds. And she's on short leash. Attorney May, is this quickly part of trying to qualify Mr. Ortonio as a hostile witness? Yes, Your Honor. This will establish that this witness has an adverse interest, Your Honor, in this case. With your indulgence, as well as with the permission of counsels for the parties, I think it has been established that Mr. Ortonio serves at the pleasure of the Vice President, has been working for her for quite some time, and is serving up to now. Correct me if I'm wrong, Mr. Ortonio. That's with correct, the Vice President. Your Honor. And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba? Dahil coterminous kayo. That's correct, Your Honor. And that as far as we know, until today, you are still working with the Office of the Vice President and serving under that capacity, coterminous. Yes, that's correct, Your Honor. To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution, and that therefore counsel Attorney May can ask leading questions, but again, pursuant to the rules, may not ask misleading questions. Sa direct examination, kinumpirma rin ni Ortonio na noong September 16, 2022 lamang na italaga si Colonel Raymond Lachica bilang head ng security officer ng OVP. Iprenisenta rin ng prosekusyon ang letter request para sa confidential funds ng OVP noong August 22, 2022 na isinumite sa DBM. Ayon kay Divina Gracia, wala umanong attachment ng physical at financial plan para sa naturang request, pero paliwanag ni Ortonio na nakaplano na ang mga aktibidad ng OVP para sa natitirang bahagi
February ng 2022 nang humingi ito ng confidential funds sa DBM. Ayon kay Ortonio, si VP Sara ang nagtakda ng halagang hinihingi para sa pagpapatupad ng Good Governance Program, gayon din sa official engagements at functional representation sa domestic at international events ng OVP. In the context of the plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022. That's why we were able to implement already several programs and projects that we will be implementing for the rest of the year and for the rest of the term. Tinanong din ng prosekusyon kung may personal na nalalaman si Ortonio na banta sa buhay ni VP Sara sa loob ng 11 araw na umunay ginamit ang confidential funds. Sagot ni Ortonio, wala siyang personal na alam dahil hindi naman anya sakop ng kanyang trabaho bilang Assistant Chief of Staff ang anumang security matters ng bise. Ipinakita rin ng prosekusyon ang liquidation report para sa December 21 hanggang 31, 2022 at tinanong si Ortonio kung nagastos ang 125 million pesos na confidential fund pagsapit ng December 31. Ani Ortonio, ang 125 million pesos ay confidential fund para sa huling quarter ng 2022 mula October hanggang December at na-withdraw noong December 20. Dahil dito, patuloy na binara ni Ferrer si Divina Gracia sa pagtatanong nito kay Ortonio. Ayon kay Ferrer, pawang espekulasyon at konklusyon lamang ang ilang tanong ng prosekusyon kaugnay sa pondo at mga aktibidad ng OVP para sa huling quarter ng 2022. Presumably, yung October, November, and December, merong mga activities for which the confidential funds would answer to Your Honor, or would please. answer for. Tama ba? Your Honor, please. Attorney Christine? Your Honor, she's asking for an opinion. Sang-ayon naman ng presiding officer sa pagtutulang depensa at sinabing wala itong sapat na basihan. Kung kaya't tinanong niya si Ortonio kung bakit agad nagastos ang pondo, gayong ang budget ay maaring gamitin sa loob ng 2 taon. Paliwanag niya, The budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year? Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022. At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022. Yes, Your Honor. dahil sa mga banat ng prosekusyon, formal na hiniling ng depensa sa impeachment court na iwasan ng kabilang panig ang pagbitaw ng mga hindi angkop na konklusyon. There is a consensus, Your Honor, that we will ask the court, the respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution. Yes, I agree with counsel. Earlier, the court made an admonition and reminder to the counsel for the panel of prosecutors, but did not strike out those statements. But subsequent similar statements made were stricken off from the record by the presiding officer. But it does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. Bago rin matapos ang trial ay nagpaalala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa magkabilang panig na maging maingat sa pagpili ng mga salitang ginagamit sa impeachment trial. Ayon kay Cayetano, maaaring magkaroon ng negatibo at emotional connotations ang ilang salita na maaaring makaapekto hindi lamang sa integridad ng korte kundi maging sa kanilang magiging desisyon bilang senator judges. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News.